proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Isang magandang umaga po sa ating pong lahat. Umabot naman po ang ating pong oras upang tayo po ay mag-aral muli ng ating pong salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong devotional. And every morning, magkaroon po tayo ng program sa AWR na bago po tayo pumunta sa ating pong mga trabaho, pagkatapos po nating magising, ay gawin po nating isang routine, mga kapatid, na pagkatapos ay magkaroon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, tayo po muli ay mag-aaral, at kung ano man po ang inyong ginagawa, ano man po ang inyong kinabisihan ngayon, ay iniimbitahan po namin kayo na pansamantala ay makinig tayo ng salita ng Diyos. Bago ako po tuluyang magsimula, tayo po muna ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na ang tahanan ay nasa kalangitan. Sa umagang ito, Panginoong Diyos, lubos na kami nagpapasalamat sa panibagong buhay, lakas, at kagalakan na aming pong naranasan sa kabila ng mga pressure sa aming pong mga buhay, mga problema na aming pong kinakaharap. Ikaw po ay aming pinupulit, pinapasalamatan na hanggang ngayon ay ikaw ay kumakaling at gumagabay sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, muli kami mag-aaral ng inyong pong salita sa umagang ito. Bigyan kami ng makalangit na kaalaman, naintindihan at maunawaan namin ang inyong pong pabalita at inyong pong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ako, Panginoon. Ang lahat na aking sasabihin ay manggagaling sa inyo. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa umagang pong ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay aalamin natin ang isa sa mga pundasyon kung bakit tayo ay naririto, pundasyon kung bakit mayroon tayong tinatawag na existence. At the same time, ano ba ang purpose natin at sino ba ang may akda ng ating pong mga buhay, mga kaibigan. Alam niyo po ba, awan ko kung nakakarinig kayo ng sinasabi nilang, first love never die. At alam niyo po, mga kaibigan, yan po pala sa prinsipyo ng ating pong Panginoon, yan po pala ay inihango sa salita ng Diyos. First love never die. Dahil ang prinsipyo po ng Panginoon, gusto ko pong ipaalam sa inyo sa umagang ito, na ang prinsipyo ng ating pong Panginoon, bago pa niya lalangin ang langit at lupa, ay mayroon na siyang itinalaga, mga kaibigan at mga kapatid, na kung saan ang pundasyon ng kanyang pag-ibig ay kanya pong sinimulan bago pa niya nilalang ang tao. At ating pong matutunghayan dito, mga kaibigan, mga kapatid, sa Genesis chapter 1, na kung saan ipinakita ng Diyos sa atin kung paano ang sitwasyon
ng sanlibutan bago niya ito lalangin. In the history of creation, mga kaibigan, ang sabi dito, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. And in verse 2, the earth was without form. Tingnan nyo ang mundo natin ay walang hugis. Walang laman. Siya ay nasa kailaliman ng kadiliman. Sapagkat, and the Spirit of God hovering over the face of the water. And then God said, let there be light, and there was light. Sa kanya pong salita, ipinakita at inilarawan ang kanya pong tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ating pong natunghayan, then God said, in verse 3, then God said, let there be light, and there was light. And also in verse 6, then God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and there is. And also in verse 9, then God said, let the waters under the heavens be gathered together, and there is it. In verse 11, verse 14, the word, then God said. And also, in verse 20, then God said, let the waters abound with abundance of living creatures. The birds fly above, and there is it. In verse 24, then God said, let the earth bring forth living creatures according to its kind. Then this is it. Nagkaroon, mga kapatid. And try to notice, sa verse 26 ng Genesis, sa creation, matapos niyang lalangin lahat ng mga bagay na nakakabenepisyo sa tao, sa kapalang niyan, ginawa ang tao. The logic there is, if God created first, kung ang Panginoon ay naglalang, inuna niya yung tao, ano ang kakainin ng tao? Ano ang makikita ng tao? Ano ang sitwasyon ng tao? Kaya doon pa lang sa kauna-unahan, mga kaibigan at mga kapatid, kung nakikita po natin, talagang well-ordered ang ating Panginoon. At hindi niya pwedeng pabayaan. Hindi niya pwedeng ihanglang ang tao. Dahil bago niya ginawa ang tao, ginawa niya muna ang kanyang pagkain, ginawa niya muna ang kanya pong titirahan, bago niya lilangin ang tao, prinubayda na kaagad ng kung ano-ano ang kailangan ng tao. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw ba ay nakakaranas ng paghihirap ngayon, hindi dinisign ng Panginoon. Kung ikaw ay nagkaroon ng problema na kinakaharap ngayon, hindi yan ang layunin ng ating Panginoon. Kung ikaw man ay nahihirapan at ikaw ay umiiyak, nalulungkot, nalulumbay, punong-puno ng karanasan na hindi maganda, hindi yan ang dinisign ng Panginoon. Kasi sa una pa lang, mga kaibigan at mga kapatid, bago He founded the foundation of the earth, before God created the man, ang una niyang ginawa, mga kaibigan at mga kapatid, is the comfort bago niya pa lalangin ang tao. Hindi niya ibig sabihin na nagkakaroon ka ng problema ngayon. Minsan kasi sa kaisipan ng tao, ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng problema. Ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kahirapan. No! Sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, dahil sa simula pa lang, ang Panginoon na ay pag-ibig. Ang Panginoon na ay pag-ibig. Kaya kung gusto kong aaralin natin sa umagang ito, mga kaibigan, sa kanya pong hinirang, sa kanya pong mga ginawa, matapos na ginawa ng Diyos ang buong mga bagay,
huli ang mga tao, mga kaibigan, ay doon ipinakita na talaga hindi dinisign ng Panginoon na ikaw ay maghirap sa inyo pong mga panghanap buhay, kung ikaw man ay walang trabaho, kung ikaw man ay wala nang kakainin. Dahil sa pasimula pa lang, ipinakita na ng Diyos na hindi ang Diyos ang gumawa ng kahirapan, kundi ipinakita na ng Diyos na gusto ng Panginoon na ikaw at ako ay hindi magkakaranas ng kahirapan. Pagkatapos noon, mga kaibigan, mga kapatid, nalaman natin na ginawa ng Panginoong Diyos ang tao, ngunit sila'y nahulog sa pagkakasala. Ano ang kanyang ginawa? Tingnan ninyo, mga kaibigan at mga kapatid. Matapos na nagkaroon ng pagkasala ang tao, naghanap ang ating Panginoong Diyos ng remedyo. Naghanap ang ating Panginoong Diyos na kung saan mailigtas at maibalik tayo sa unang kapanahunan na kung saan si Adan at saka si Eva ay harap-harapang taglay na makausap ang ating Ama na siyang lumikha. Sa kabila noon, mga kaibigan, mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na ikaw ay mapariwala. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay tumungo sa isang kapahamakan na kung saan minsan sa ating pong mga sarili, tayo ang nag-guide, tayo ang may control ng ating pong buhay. But God is not designed to be like evil. Maraming mga tao sa Biblia na kung saan iba't iba ang kanila pong mga ugali kung paano sila tumalikod, paano sila nagrebelde, paano sila hindi sumunod sa ating Panginoon. At alam ko, mga kapatid, mga kaibigan, ibibigay ko sa inyo kung paano rin ang paraan ng ating Panginoong Diyos na sila'y abutin, hikayatin, manumbalik sa ating pong Panginoon, na kung saan ikaw at ako ay nakakaranas sa araw-araw, mga kaibigan at mga kapatid. At gusto kong ibigay sa inyo ang isang magandang solusyon ng ating Panginoon na minsan hindi po natin naisa-isip at nakakalimutan natin sa araw-araw natin na ating pong pamumuhay. But we will come to a point na kung saan napakadali sa atin ang magsisi at ituro ang ating Panginoong Diyos na siya ang may akda ng ating buhay at siya ang may resulta, siya ang may gawa ng ating pong kahirapan ngayon. And I would like to tell you, mga kaibigan at mga kapatid, ninanais ng Panginoon na ang buhay mo, ang buhay ko ay maibalik sa magandang sitwasyon. Gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, sa paulit-ulit nating ginagawa ang pagkakamalit, pagtatalikod sa ating pong Panginoon Diyos, gusto kong idiin sa inyo at ipilit sa inyo na ang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos ay maiwaksi sa ating pong kaisipan at idulot sa atin ang kaparaanan kung paano ang Panginoon ay naggawa ng isang malaking kaparaanan na ikaw at ako ay mailigtas at makadama ng kanyang pag-ibig. Ang sabi dito ni Apostol Pablo na isinulat niya sa mga taga-Roma, sa Romans 5 verse 8, tingnan ninyo ang kagandahan. Ang sabi ng Panginoon, but God demonstrate His own love. Tingnan nyo. At ang ating Panginoon ay ipinakita, iminungkahi ang kanyang sariling pag-ibig sa ating lahat, na kung tayo po ay isa pang makasalanan, tayo po'y tumalikod sa kanyang pag-ibig, tumalikod sa kanyang tuntunin, tumalikod sa kanya pong ninanais na ang buhay mo at ang buhay ko'y ma-guide sa kaparaanan na ang ating pong buhay, ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay magiging isang maganda, magiging isang tuwid,
magiging isang pagpapala, magiging isang halimbawa sa lahat ng mga tao na nahihirapan. But yet, we are in the part of a sinful life. Ang ginawa ng Panginoon, Christ died for us. Wow! In that while we were still sinner, sa kaparaanan na tayo po ay isa pang makasalanan, ang Panginoong Diyos ay namatay para sa atin. At hindi lang dyan nagtatapos. In verse 9, much more than having now been justified by the blood of Christ, he shall be saved from the wrath through Him. Ibig sabihin, sa kaparaanan na magkakaroon tayo ng parusa sa ating pong Panginoon, konsekwens sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus ang tumanggap ng ating pong mga parusa. Naalala ko, mga kaibigan at mga kapatid, isang panahon na hindi ko makalimutan sa aking pong mga pagkabata. Ang aking pong tatay, mga kaibigan, hindi naman siya sundalo, pero ang term na talagang kung paano kami palakihin ay tinatawag kong disiplina militar. Kaya one time, kung ano-ano na lang ang paraan ko upang hindi masyado mabigat, na kung kami po ay papaluin, talagang hindi mo maipaliwanag kung ano ang klaseng pagpapalo, talagang maramdaman mo na wala ng pag-ibig. Kaya one time, mga kaibigan, mga kapatid, napag-isip-isip ko rin, dahil yon ay resulta ng aking pagiging matigas ang ulo at hindi sa pagsunod sa Kanya. So paulit-ulit akong nagkakamali, at paulit-ulit akong dinisdisiplina ng aking tatay. Ngunit, ang napakaganda, mga kaibigan, naranasan ko, talagang hindi na masakmura ng aking nanay. Si nanay, habang pinapalo ako, si nanay ang pinapalo ng aking tatay dahil niyapkap ako ng aking nanay. Doon ko naranasan na kahit ako'y niyayakap, yung tinatawag na yantok o uway sa amin pong bersyon, yung ginagawa nilang basket na napakatibay, sa bundok mo yan makikita. At yan yung ginagamit na kung ipalo mo sa ahas, siguradong talagang sobrang sakit. At alam niyo, mga kapatid, doon ko naranasan na kahit habang pala ako'y niyayakap ng aking nanay, tuloy pa rin ang palo ng aking tatay. Kahit ang palo ay tumatama na sa aking nanay, naramdaman ko ang sakit na nararamdaman ng aking nanay. My point, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating pong Panginoong Sos, instead na ang galit, ang consequence ng ating pong, ang resulta po ng ating pong pagkakasala, pagtatalikod sa ating pong Panginoon, siya po ay nakakaranas. Siya po ang nag-ako. Siya po ang nag-angkin. Siya po ang sarili niya, ang kanyang ibinigay para instead na tayo po ay maghirap ngayon, tayo po ay magkaroon ng parusa sa ating pong mga ginagawang pagkakamali. Ang ating pong Panginoong Hesus ang siyang nasasaktan. Now, I've realized ang napakaganda nito. In verse 10, ang sabi dito, for if when we were enemies, nang tayo po ay talagang tinuring ng ating pong Panginoon, na kung ikaw ay tumalikod sa akin, nag-rebelde ka sa akin, tinuturing ka ng Panginoon na isang kaaway, but ang ating Panginoong Hesus,
For if when we were enemies, we are reconciled to God. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon maiayos sa harapan ng ating pong Ama, na kung saan instead na tayo po ay tumalikod, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na iharap, akayin, bigyan ng pagpapaliwanag na ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Maiayos sa harapan ng Panginoon. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death or to the sacrifice of the Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Wow! Ang sabi ng ating Panginoon, for the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay nakita niya ang resulta ng ating pong pagtalikod, ating pong pagrebelde, pagkakamali. Ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay ng kaisa-isang susi na ikaw at ako ay magkaroon muli ng koneksyon sa ating pong Ama. Mga kaibigan, mga kapatid, isang napakagandang halimbawa na sana po ay ating pong maisip, mapagtanto sa ating pong mga kaisipan at ating mga puso, na huwag niyong iisipin malimit, mga kaibigan, mga kapatid. Ang pakiramdam natin kung tayo po ay matagal nang hindi sumunod sa Panginoon, matagal na tayong tumalikod sa ating Panginoon, sa araw-araw na pagkakamali natin, nakakaramdam tayo ng guilty at nahihiya na tayo. That's normal, mga kaibigan. But I would like to tell you, sa oras na ito, sa umagang ito, ipinapabatid ko sa inyo, ipinapaabot ko sa inyo ang tunay na pag-ibig ng Diyos, na sa kahit anumang tagal na hindi tayo kumilala sa ating Panginoong Diyos, anuman klase ang mga pagkakamali ninyo, anuman klase ang ating pong nararanasan ngayon, does it not matter. The matter is, it is time for us to go back again sa ating pong Panginoon. Bumalik tayo sa ating Panginoon. Kung ikaw po ay nakakaranas ng mga pagkakamali, na minsan ito po ay naglilid sa atin na hindi na tayo, nahihiya na tayong magsimba, nahihiya na tayong makipag-participate dahil sa ating pong guilty, sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, nagkaroon na ng resolusyon. Nagkaroon na ng reconciliation sa mga pagkakamali natin dahil ang ating pong mahal na Panginoong Hesus, siya na ang nagbayad. Siya na ang gumawa ng paraan na kahit hindi natin magawa ang paraan na bumalik sa Kanya, siya na ang gumawa ng maraming mga paraan upang ikaw at ako, kung tayo po'y lumapit sa ating Panginoong Diyos, automatic, yung mga bahid ng kasalanan mo, yung mga bahid ng ating pong mga nagawang pagkakamali, yun ay wala na sa ating pong Panginoon. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay nagpagitna na sa atin, sa ating pong Ama. This is the moment, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo po'y magalak. Kung ikaw at ako ay lumapit sa ating Panginoon, sumurinder sa ating Panginoon, magbalik loob muli sa ating Panginoon, i-assure ko sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, ikaw ay bagong tao na sa harapan ng Diyos. Huli kong babanggitin sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, isang panawagan ng ating Panginoon sa umagang ito. Ang sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17, na gusto kong ibahagi din sa inyo
na ito po ay isa kong karanasan, mga kaibigan at mga kapatid. Nang ako po ay tumalikod sa Panginoon, nung ako po ay matagal na naging rebelde sa ating Panginoon, nang ako po ay matagal nang hindi sununod ang ating Panginoon, ito po ang aking pong pinanghawakan. Katulad din ni Apostol Pablo, mga kaibigan, na siya po ay isang traidor, na siya po ay isang mamamatay tao, nang siya po ay isang persecutor, siya ay tagapag-usig ng salita ng Diyos ng kanyang mga disipulo. At alam ko po, mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi nyo pa noon nalalaman, siya po mismo ang nagpapatay kay Stephen, the first martyr in the Bible, mga kaibigan. But ano po ang kanya pong ginamit? Ino po ay ginamit ng ating pong Apostol Pablo, na kung saan ang sabi niya, 1 or 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, kung ikaw po ay nagkaroon na ng pag-iisip na kung ikaw ay nasa kay Kristo na, if anyone be in Christ, you will become new. If anyone be in Christ, he will become new creature. Behold, all things are passed away. Behold, all things becomes new. Lahat po ay magiging bago na. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, sa umagang ito gusto kong idiin at ipilit sa inyo. Uulitin ko. Marami tayong mga pagkukulang sa Panginoong Diyos. Ngayon ang panahon, pinuna na ng Panginoon. Lumapit lang po tayo sa Kanya. Huwag po nating antayin na tayo po ay maging maayos na sa ating pong sarili, sa pamamagitan ng ating pong mga lakas. No. Walang ibang makapagbibigay ng lakas, kundi ang ating Panginoon lang. Kung nararanasan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, na ikaw ay matagal nang tumalikod at hindi sumunod, alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, ito yung panahon na yon kung ikaw ay lumapit sa Panginoon. Yung mga pagkukulang mo, yung paging rebelde mo sa ating Panginoon, nagkaroon na ng pardon, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon ang nagbayad noon. Marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga pag-uutang, mga utang natin sa Panginoon na minsan parang madali lang sa ating sikmurahin. Pero alam nyo, mga kaibigan at mga kapatid, binayaran na ng Panginoon yon. Yung kanyang dugo ay sapat na sa ating pagtatalikod sa Kanya. Ngayon ang panahon, mga kaibigan, 2 Corinthians 6:2. Kung narinig nyo ang tinig na ito, huwag niyong pamamatigasin ang inyong pong puso. Ngayon, accept Jesus. Surrender to God. And this is the moment when you surrender to God, God will give you the assurance that He will give you the forgiveness, because our God is a loving God. Our God is a forgiving God. Our God is a merciful God. At gusto kong sabihin sa inyo, mga kaibigan, ako mismo ang nagsasabi sa inyo, naranasan ko yon, mga kaibigan at mga kapatid. Naranasan ko yon. Kaya gusto kong ipanalangin kayo, mga kaibigan, bago po ako magtapos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isa pong malaking karangalan, Panginoon, ang makilala kayo muli. Isa pong malaking karangalan na makilala kayo, at kami po'y nagpapasalamat dahil may Panginoong Diyos kaming nakatulad mo, na sa kabila ng aming pong pagiging makasalanan, inyo pong ipinakita ang inyo pong tunay na pag-ibig. Pag-ibig na kung saan siya ang nagbabayad ng aming pong mga utang, siya ang nagbabayad ng aming pong mga pagkukulang, at pumupuno sa aming pong mga kahinaan. Nawa, Panginoong Diyos, maranasan ng bawat isa sa umagang ito. Marahil ang kanila pong mga sitwasyon, nahihiya sila na lumapit muli sa inyo dahil sa matigas ang aming puso,
sa pagtalikod namin sa inyo. Ngunit aping pong napagtanto na ikaw ay umaakay muli at ikaw ang Panginoong Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon sa bawat isa. Dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa ay pagpapalain ninyo. Ang bawat isa ay magkaroon ng kaisipan na hindi kami manghihina. Kung kami man po ay natalisod, tulungan kami lagi na maalala na ikaw ay pag-ibig. Salamat, Panginoong Diyos, na amin pong naranasan ngayon sa umagang ito ang tunay na pagpapatawad dahil ikaw ay ang Diyos namin na siyang namatay doon sa cross upang kaming lahat ay matubos. Salamat, Panginoong Diyos, na inyo pong ipagkaloob sa bawat isa sa amin ang tunay na kagalakan, kapayapaan dahil naangkin namin ngayong umaga ang tunay na pag-ibig na amin pong sinasampalatayahan. Maraming salamat sa inyo pong pagtugon at pagdinig ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, aking pong dalangin ay sana po ay pinagpala kayo ng ating Panginoon at huwag niyong kalilimutan na ikaw at ako ay mahal na mahal ng Panginoon. Ang inyo pong lingkod, Pastor Dan, ang nagsasabi, mapalad ang nakikinig at gumagawa ng kanya pong mga salita dahil ang panahon ay malapit na at gusto ng Panginoon ikaw ay maligtas. God bless. This is your Adventist World Radio